Anong kuang ka bro? Anong taong ka nag-Muslim bro? 2001 na. Saan ka nag-Islam? Dito Sa Kalagsyada? dito Tacloban. At Tacloban. Kaya ano? Sinong ustad doon? Sa Cacharo. Sa Katsaro ka nag-ano? Yada. Sa panahon na di ka pa Muslim, ano relihiyon mo no? Burnagin. Bunagin. Burnagin kay Ano ba kakaiba sa bunagin sa Islam bro? Burnagin yung pinaka slogan ng Burnagin. Funny, yung believe in Jesus Christ and you will be saved. Parang ganyan, di ba? Lahat naman ng Burnagin parang ganyan. Anong nakita mo sa Islam? Bakit niyakap mong Islam? Islam. Malamang pare-parehas yata yung mga balik Islam eh. Kung kailan dumadating yung mga pagsubok sa buhay, saka makakapag-isip ng totoong makakapagpatibay ng ating pananampalataya. Totoo yun. Kasi Totoo yun. inaral din sa akin yan noong sabi nila, lalo na pagbalik Islam ka, mas maraming pagsubok darating sa'yo. Di ba? Totoo, di ba? Ako, dahil nga dumating sa akin yung pagsubok na di ko inaasahan sa buong buhay ko, na bahagi ng pagsubok na dumating sa akin ay ang mga taong Kristiyano rin naman nagbigay sa akin ng problema. Sabi ko, mga Kristiyano rin naman mga to bakit ang lulupit? Totoo yun kasi sabi nga nila bro, pag nag-Muslim ka, Hindi pa ako Muslim noon. hindi, halimbawa lang ba, gayon, pag pinasok mong Islam, ang dati mong kaaway, maaaring maging kaibigan mo. Ang kaibigan mo, maaari mo maging kaaway. Di ba? Kasi kung may kaibigan kang, kung may kaaway kang Muslim, nalaman nag-Muslim ka, magiging kaibigan mo yun. Kasi mga Katoliko ng mga kasangga mo, mga dati kainuman mo, magagalit na sa'yo ngayon. Yun ang ano. Isa ring pagsubok yan. Tawag doon. Kuwang ka na, parang weird. Ayun. Totoo yun. Ngayon bro, nasa pananampalatang Islam ka, anong pakiramdam mo ngayon? Mahaba-haba pasensya ko ngayon. Ayun, yun talaga ang sa Islam. Pasensya ko. Yun talaga sa Islam. Kung wala ako sa Islam ngayon, sa uri ng pagsubok o problema dumating sa buhay ko, naku po, kung Kristiyano pa ako o yan, nasa Kristiyano pa akong pananampalataya. Totoo yun bro, kasi yun nag-aaral. Baka kasi nung nag-aaral kayo bro sa Islamic Center, ano na yung Center, nagawa ko. sabi kasi ng daya namin, hanggat kaya mo umiwas ka. Kung ang Ramdam pasensya ko, mo kung nasa kabilang dulo, paabutin mo sa kabilang dulo pa. ramdam ko, Brad, ramdam ko sa Islam, ramdam ko yung gumagawa ng milagro ang panalangin. Talaga naman ang bro. pagdarasal. Talagang nararamdaman ko yun. Nararamdaman ko yun sa Islam. Nung nag-Islam ka po, yung pamilya mo yung Muslim na, di ba? Di ba? Yun ang pinaka din, mabigat. Mabigat din yun, talaga. Dahil kalaban. Ika nga, kasama natin sa loob ng bahay, kalaban natin. Sabi nga doon sa Juan, maari pamilya mo giging kalaban mo eh. Totoo yun. Paano mo napaglabanan yun? Yun, hinabahan ko yung pasensya ko. Sabi ko na kung ganito na rin lang ang tiwala ko sa pananampalatayang Islam, na nasa totoo tayong landas, tamang landas,
hindi malayo, darating ang araw, hindi malayo, magiging kaisa ko na rin yung asawa ko. Yun, nangyari Opo. nga. Oo, kasi basta magipagdarasal mo. After 3 years. After 3 years. Kasi 2001 niya, month of February ako eh. 2024 na. Ito ng February din. Naka 3 years ako. Itong February na rin. Nagsyahada yung... 3 taon ka na. Oo, 3 years na. Saka nagsyahada rin yung asawa ko. So, alhamdulillah. Talagang Masyaallah, nangyari. Pero grabe yung 3 taon na yun. Grabe kasi ayaw niya eh. Kalbaryo ba? Kalbaryo. Kalbaryo talaga. Nandun na yung tatalikod na ako eh. Gusto ko nang tumalikod eh. Mm. Na masaya ako, tatalikod akong masaya dahil ayaw mo ha. Tawag dito. Matigas ang dibdib mo ha. Napakasimpleng kahit subok man lang ayaw eh. Nandun na yung sabi ko parang panahon na yata para tumalikod ako, give up ako dahil ayaw at okay lang niya ayaw, yung masama pinapalabas na mali ako na pinasukan ko, masama din sinalihan ko. Sabi ko, naku po, isip ko, kung mali ang sinalihan ko, sinamahan kong reliyon, tinalikuran ko na to, iniwan ko na to. Meron na sana akong Muslima. sabi ko, makapag-umpisa sana ako uli sa... Kasi nung panahon mo na una ka ng Muslim, anong sinasabi dati ng pamilya mo? Bakit mo pinasok ang Islam? Yung pamilya namin, walang naging issues sa kanila. Yung sarili kong Kumbaga walang naging basher sa iyo. wala sa pamilya ko, wala. Yung mga kapatid ko, nanay, tatay ko, wala sila kasi kilala nila ako, syempre kapatid, anak nila ako. Matuwid ang landas ko kahit nung pa man. Mapaghanap ako ng sinasalihan na pananampalataya. Nagpabago-bago nga, palipat-lipat niya ako. Ganoon naman talaga. Ilang born again ako. Yan ang yan ang utos sa atin. Sumasama ako sa Mormons. Nag-Mormons ka rin pala. Diyan sa may Balilit. Nakailang attend ako diyan. Then nakasama rin ako sa iglesia. Tama nga sinasabi ng iba, kahit lahat pasukin mo relihiyon, sa Islam ka pa rin babagsak. Di ba? Alhamdulillah. Di ba? Allahu Akbar talagang. Allahu Akbar. Although, hindi, isa rin na nag-push sa akin na subukin ang Islam. Historical. Historical pa lang, makikita mo na. Sabi ko, pinag-aaral ako. Kung hindi man ako matalino, hindi rin ako bobo para sa akin. Napakasimple. Elementary pa lang, lagi nang binabanggit sa social studies o araling panlipunan, yung mga Muslim nung kapanahonan ng mga ninuno natin. Nandito na sila sa Pilipinas before dumating ang Christianity o si Magellan. Hindi naman tayo niligawan ni Magellan eh. Persahan tayo sinakop eh. Totoo. Na-colonize tayo nila by force. Ngayon, malaya tayo. Di exercise it is time. It is just time to exercise our freedom, our tawag dito, yung liberation na wala na yung colonization ng Spaniards. So in-exercise ko yun. Ang una kong binalikan, yung relihiyon ng mga naunang mga ninuno natin. Which is Islam. Ayun, isa din yun. Bayan pa lang natin, Karigara. Mula sa pangalan ni Datu Gara. Datu Gara. Nakakahiya.
pangalan ng bayan natin kinuha kay Dato Gara na isang Muslim naman. Hindi natin may tatanggi. Ayun, di, para akong traitor sa mga ninuno ko. Kung hindi ko, ngayong malaya na ako, kung hindi ko babalikan yung kanilang religion. Mga traitor, para sa akin, katraidoran yung ginagawa, yung sarado yung isip ngayon. Hindi na tayo wala na tayo sa colonization ng Spaniards, and yet nagpaiwan tayo sa Christianity na hindi naman tayo niligawan ng mga pare nila noon, ng mga praile nila noon na ito maganda. Hindi, persahan tayong pinasunod sa kanilang religion by force. So malaya tayo, dapat magbalikan tayo dapat religion natin. Ako bro, may explain ko lang yung sinayo kanina na sabi ko sa'yo, di ba kanina, pasukin mo man lahat ng reliyon, sa Islam ka babagsak. Alam ko bakit ko nasabi yun. Hindi ko Kasi ang sabi ng tagapaglikha, lahat ng nilikha ko sa mundo ay Muslim. Di ba? Kaya ngayon, naging Christian ka, naging ano ka dahil lamang sa pamamaraan mo, hindi pamamaraan ng Diyos. Kaya sa huli, talaga magbabalik ka pa rin sa lumikha sa'yo bilang Muslim. Kaya sabi ng tagapaglikha, bandang huli, Islam ang magwawagi. Kaya Tama. nilikha kang Muslim, di ba? Kaya lang yung paglaki mo, dinala ka sa Christianity ng magulang, sinama ka kung saan, pero sa huli, sa Islam ka magpupunta. Doon sa mga nagsasaliksik. Pero yung mga sabay sa tawag dito, sabay sa lipad ng hangin, no? Yung sumasabay lang sa panahon, yung tawag dito, yung uso, trending, wala. Hindi makakatagpo ng. Ngayon bro, na kayo yung mga Muslim lahat sa buong pamilya mo, anong pagkaramdam mo ngayon? Nandun yung nakikita ko yung totoong value ng simpleng pamumuhay. Nandun. Tama pala siya. Nakita ko na yung kung bakit sila Prophet Jesus or Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan. Kaya pala, kahit may kakayahan silang magpayaman, hindi sila nagpayaman. Tama pala po siya sabi sa Islam na ang Islam na the way of life. Way of life. Yung pamamaraan ng buhay. Pamamaraan na makabuluhan. More on relationship with Allah. Every step natin, every step of the way, parang kakibat. Nung unang salama bro, unang sudyod mo, anong naramdaman mo bro? Naramdaman ko nung unang sudyod ko kalayaan. Parang nagliwanag, di ba? Oo. Parang yun lagi na isasagot ng mga brother, unang sudyod na parang nagliwanag ang kanyang pag-iisip, pag-unawa. Parang naging malaya ko sa dikta. Ayun. Sa dikta ng lipunan. Kumbaga di ka na kayang diktahan laban sa ibang relihiyon. Kasi meron ka ng pamamaraan eh. At ako naman, dahil nung nakailang born again denominations ako, sa Taiwan pa, naging umanib din ako ng born again doon, mga American missionaries, mga kasama namin. Palabas ako ng Bible. Pansin ko naman na
nagkakaroon talaga ng mga contradiction. Oo. Ako po, di ako nawawala ng Biblia sa bahay. Meron ako Biblia doon. Kinikita ko talaga na marami talagang kamalian doon kaysa sa Quran. Sa ngayon, hindi na ako masyadong nagbubukas ng Bible. Kahit Kasi ako, available na lahat yung mga hindi na nagbubukas. nasa social media na eh. social Sila, media na yan. yung mga pantas na natin, sila na yung mga maalam na sa atin, sila na yung nag-a-upload sa sa internet. Ayun, nababasa ko na yun pala yung mga verses. Bago ba magtapos, ano masasabi mo sa mga taong naghahanap ng tunay na reliyon? Masasabi ko sa mga maganda kung talagang naghahanap sila ng tunay na reliyon. Yung doon sa naghahanap ng tunay na reliyon. Kumbaga, sa mga nanaligsik, subukan yung isama naman ang Islam, ano? Dapat lang. Di ba? Wag silang naghahanap pero parang kabayo na may harang dito. Ayaw makita yung Gusto makita, yung, Oo, yung naandyan. Alam nilang naandyan pero ayaw nilang tignan. Wag. Dapat bukas. Kaya sabi nga nila, Bukas. sa mga naghahanap ng reliyon, subukan nyo naman isama ang Islam. Hindi. Pag-aralan nyo. Hindi na lang yun. Subukin ang reliyon ng mga ninuno natin. Ayun, totoo yun, bro. Yun na lang. Para hindi lumabas na mamamatay ka dito sa mundong ginagis na natin, mamamatay kang naging traidor ka sa ninuno natin. Katraidoran naman yun eh. Malaya na tayo. Subukin na bumalik dun sa reliyon ng mga ninuno natin, which is Islam. Kagaya sa Lapu-Lapu, taon-taon sineselebrate nila yung pagiging triumphant ni Datu Lapu-Lapu against Magellan. Nagkakaroon ng reincarnation dyan sa Mactan Island. Taon-taon yan. Tuwing summer yata yan, bandang April. Yun, pinagbubunyi yung kapanalunan ni Lapu-Lapu. Pero ang totoo nun, talo pala si Lapu-Lapu sa kanyang mga sinasakupan. Sa ngayon, kasi ang sinunod ng mga tao ngayon, si Magellan. Yung relihiyon nila kay Magellan, hindi yung kay Lapu-Lapu. So, natatawa ko, kabubuhan. Ewan ko, kabubuhan yata ang tawag doon o katangahan. Pinagbubunyi si Datu Lapu-Lapu, and yet yung sinunod si Magellan. Okay lang nung panahon na talagang hinawakan tayo ng mga Espanyol. Okay lang, maintindihan natin yun. Kaya api tayo eh, daig tayo eh. Ngayon, malaya tayo. Tsaka may mga pinag-aralan ng tao ngayon. Mga maalam na tayo ngayon, marunong na tayo ngayon. Bakit mananatili sa Kamangmangan? kamangmangan? Hello! Ang tataas ng pinag-aralan, andyan yung tataas ng mga profesyon. Pero, wala. Ayan, bro. Sige, bro, maraming salamat sa konting paliwanag. Masyaallah. Salamat. Ano pangalan mo sa Islam? Yunus ako, brad. Yunus. Prophet Yunus. Yunus Melvin. Opo. Ayan po, maraming salamat po. Allah Karim, Ramadan Karim. Allahu Akbar. Ayan. Allah. Okay, bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.